Narito po ang News TV Quick Response Team ngayon dito po sa impounding area ng DNR dito po sa Laguna at nasa tabi ko lang po yung iba't ibang mga troso na nakuha nila at bukod po sa mga troso ay meron din po silang mga sasakyan na nakumpiska na gamit po ito pang transport ng mga naputol na troso at dapat sana ibabiyahe kung saan man nais ibiyahe ng mga illegal loggers. Bukod po sa mga jeep, meron din po mga motorsiklo na gamit sa mga kabundukan, mga truck at ang mga pinakabago po nila mga nakuha ay mga van na dapat sana ay ginagamit po na pampasahero yung iba pero nang mapadaan po sa checkpoint ng DNR ay napagalaman po nila na kargado po ng mga troso ang mga van na ito kaya po inimpound nila dito sa barangay Bambang, Los Baños, Laguna sa impounding area po mismo ng DNR. At ilan po sa mga pinakabagong nakumpiska nila na mga kahoy ay ito po mga troso na ito. Kung makikita nyo po ay nakatistis na ito, kumbaga na pagputol-putol na paghiwa-hiwa na itong mga illegal loggers. At itong mga trosong ito po ay may bakas pa nga po ng putik, sariwang putik mula sa kabundukan. At kung mapapansin nyo, meron din pong mga yoke dito o sa Tagalog ay yung paod ginagamit po sa mga kalabaw na panghila. Ito po yun na nakuha po nila at dito sa may bandang dulo ng mga troso may mga butas. Ibig po sabihin yan, ayon po doon sa mga taga-DNR ay itong mga trosong ito ay binubutasan, nilalagyan po ng panghila ng kalabaw at pinapahila po sa kalabaw para po maibaba ng mga kabundukan. At isa po sa mga ginagawa kasi ng mga illegal loggers ay hinihintay talaga nilang tagulan. Bagamat yung iba dito may ilang buwan na po o naputol pero ito'y naka-standby lang sa kabundukan at inintay po nila na tumaas ang ilog sa may bahagi po ng Laguna at Quezon, sa may Sierra Madre po yan. Nang sa gayon po, pag tumaas ang tubig doon, papaanod na lang nila ito at dire-diretso na sa kamay po ng mga magbebenta nitong mga illegal na putol na trosong ito. At ito nga po, nakikita nyo, hindi lang po mga troso, may mga uling dahil bawal din po ang uling, lalo na kung masyado marami ay yung volume po niyan napaka mapanira o destructive po sa mga kabundukan ayon rin po sa DNR. At may mga jeep, may mga van, kung ano-ano po mga klase sakyan ang nakumpiska po ng DNR. Sa kabuuan po, humigit kumulang mga nasa 1 milyong pisong halaga ng mga troso at uling ang naririto. Bukod pa po sa mga sasakyan at may naaresto po silang 4 na ito po yung naaktuhan nila na naghihila ng mga kahoy o nagdidiskarga ng mga kahoy na magsagawa po sila ng operasyon nitong nakaraang Lunes. At isa nga po sa mga pinoproblema ngayon ng mga environmentalist ay yung flash flood dahil sa oras na nga maputol, ito pong mga punong ito ay sigurado pong flash flood ang magiging resulta. Narito po ang aking exclusive report. Itong laman ngayon ng impounding area ng Provincial Environment and Natural Resources Office dito sa Laguna. Iba't ibang klase ng mga kahoy na illegal na pinutol. Karamihan tistis na at handa ng ibiyahe. Dagdag pa rito ang sako-sakong uling at iba't ibang klase ng sasakyan na pinagkakarga ng mga kahoy. Ayon kay Isidro Mercado, Penro Officer ng Laguna, karamihan sa mga kahoy na ito ay mga lawaan, nara o di kaya yakal na ibinyahe mula Mauban, Quezon, patawid ng Laguna. Nang kanilang makumpiska, kapansin-pansin na bawat mga trosong ibinaba sa bundok ay binutasan na sa dulong bahagi nito para talian at ipahila sa kalabaw. Ang gagawin na lang nila pag nagpaanod, may isang lugar na paglalagyan sila at doon may nakaabang na kalabaw na maghihila upang madala ito doon sa poblasyon ng Barangay San Antonio. Sa naturang operasyon, inambush ang team ni Mercado. Isa sa kanyang forest ranger ang napatay, 3 naman ang nasugatan. Sa investigasyon ng mga otoridad, improvised shotgun ang ginamit ng mga illegal loggers. Palatandaan daw na gagawin ng mga itong lahat para hindi mawala ang illegal nilang negosyo. Tuloy-tuloy ito. Wala nang talagang atrasan nito sapagkat ang pinaglalaban naman namin dito hindi naman para sa amin lang kundi sa susunod pang lahi. Karamihan sa mga kahoy na naputol may edad 30 taon pataas o mga first growth na tinatawag. Kung magpapatuloy ang ganitong kalakaran, magpapatuloy din mga flash flood
lalo pat wala nang hahawak na tubig sa mga kabundukan. Pero sa karanasan natin, kung talagang walang mga puno, yung pagbaha talaga at saka pagbulusok ng tubig sa baba, yan ho ang unang mangyayari kung wala ng puno. Sa punto ito, makausap po natin si Director Renulfo Juan, Regional Executive Director ng DNR Region 4A. Magandang hapon po, Director Juan. Subukan po nating balikan si Director Juan maya-maya lamang at naputol po yung kanyang linya ng telepono. Samantala, makakasama naman po natin si Ginoong Isidro Mercado. Siya po ang Provincial Environment and Natural Resources Officer ng Laguna. Magandang hapon po ulit, sir. Magandang hapon sa iyo, Jiki. Apo, at sa ngayon po ba, yun nga po yung operasyon nyo tuloy-tuloy po sa kabila ng pagkamatay ng isa nyong tauhan? Tuloy-tuloy yan. Hindi kami titigil hanggat hindi namin napapatigil lahat yung pagpuputol dito, lalong-lalo na dito sa munisipyo within Kalayaan area at saka dito sa boundary ng Quezon and Laguna. Tuloy-tuloy yan. Talagang gusto naming masugpo yan sa pakikipagtulungan po ng iba't ibang ahensya. Apo, sa tingin nyo ba yung mga illegal loggers ngayon mas palaban ho at talagang naggumagawa pa ng sarili nilang mga shotgun? Talagang palaban sila kasi siyempre sa operasyon namin naapektuhan sila at siyempre yung kabuhayan nila na depende sila dun sa kahoy. So gagawa ng kapamaraanan yan upang sa ganon matakot kami pero hindi po kami matatakot sa kanila. Sapagkat ang pinaglalaban namin ay ang kalikasan. Apo. At isa nga po o ilan sa mga nakumpiska nyo po rito ay sako-sakong uling. Hindi naman may kakailan, napakaraming dependent ngayon sa uling, lalo yung mga iyaw-iyaw na mga restaurant, mga kainan. So ano ho ba yung maaari niyong paalala sa kanila sa oras, sa tuwing gumagamit po sila ng uling? Alam niyo yung pag-uuling, ito yung pinaka-destructive na ginagawa sapagkat walang pili ito. Maski maliliit, malaking kahoy, pwedeng gawing uling. Kaya nga pinagbabawal namin ito. Itong pag-uuling na sabi ko nga destructive masyado dito sa ating kabundukan. Apo, nabanggit nyo kanina hindi lang po mga sasakyan, mga tricycle, mga van, mga jeep, mga truck ang inyong nakumpiska. Meron din po kayong kalabaw na mga nakuha po. Oo, may kalabaw nga. Siguro first time na ganito ang pagkakahuli namin doon sa mga kahoy na kasama yung kalabaw. Actually, may 11 kaming kalabaw ngayon. Dito, naka-impound doon sa Laguna rin. At may 4 na na-detain po kami. Pinailan na po ng kaso. Apo. Karaniwan po sa mga illegal loggers, karaniwan katiwiran nila pag nahuli, ito kabuhayan nila, wala silang ibang mapagkukunan ng pangkabuhayan. Meron ho bang programa ng DNR sa ngayon para po alternative ka nga para ho sa kanila? Totoo yan. Unang-unang problema talaga dito ay kahirapan. Pero may mga programa naman kami na pinatutupad ng aming kagawaran sa panguna po ng aming sekretaryo, si Ramon J.B. Pahe, at ang aming pong Regional Executive Director, si Renulfo Juan. Dito po sa Kalayaan, meron po kaming 320 hectares dito na fuel wood plantation and coffee plantation na kung saan ito makakatulong as part of the livelihood project po ng mga taga rito sa Kalayaan. Apo, ang isang magiging problema na lang doon yung interval mula nang maitanim hanggang sa pwede nang mag-ani doon sa mga itinanim na yun. Ano po? Medyo maghihintay ka lang ng panahon upang ito ay pakinabangan mo itong mga itinanim nito. At least makakatulong doon sa problema natin dito sa kahirapan, dito sa mga lugar na ito. Apo. Maraming salamat po ulit, sir. Si Director Isidro Mercado, siya po ang Provincial Environment and Natural Resources Officer ng Laguna, dito po sa Los Baños, Laguna. Samantala, balikan po natin si Director Renulfo Juan, Regional Executive Director ng DNR Region 4A. Magandang hapon po ulit, Director Juan. Yes. Magandang hapon, Mr. Manikad. Magandang hapon po sa ating mga tagapanood. Opo. At yun nga po, itong operasyon po ninyo laban sa illegal logging, tuloy-tuloy din po. At gaano kalaki na ho ba yung talagang nakakalbo dito sa parte ng Quezon, Laguna area? Kasi dito talaga yung daanan po ng mga troso na pinuputol eh.
Alam niyo Jiggy, ito namang mga ginagawa ng ating mga legalista, ito ay mga poaching na tinatawag natin, na kung saan yung mga pumipili sila ng mga magandang kahoy, pinuputol, at ito ay ginagamit ng ating mga maliliit na mga magsasaka diyan sa kabundukan. Sila po ang nagta-transport niyan at dinadala sa malalayong lugar, inaakyat sa kabundukan, hinihila ng mga kalabaw. Kaya makikita ninyo, yung mga troso dyan ay may mga butas at yan po yung nilalagyan ng paghila doon sa ating mga kalabaw. Kaya ang nagagamit po dito yung ating mga maliliit na kababayan, itong mga illegalista na ito. Apo, nabanggit po ni Ginoong Mercado ng Penro po ng Laguna sa interview po namin na meron naman pong programa alternative itong DNR, kabuhayan para sa mga ito nga pong illegalista. Pero ang problema po, yung interval sa pagitan po nung naitanim po yung inyong mga binigay na kape o di kaya po ibang kahoy at doon po sa panahon ng pag-ani, yung in-between po noon, ano po ba ang rekomendasyon ng DNR para doon? Well, actually, Jiggy, ang natin yung programa ng ating gobyerno sa National Greening Program ay yung magkaroon ng mga pananim sa ating mga kabundukan. Ito ay ginagawa natin silang partner sa pagtatanim at binibigyan din natin sila ng kaupweldo na pwede lang magamit sa pang-araw-araw na pagkain nila. So, yung pwedeng makatawid gutom sa kanilang pang-araw-araw na kabuhayan. At isa pa, siguro on the nearer term, itong mga cash crops na pwedeng itanim in between mga forest trees natin at sa mga kape na habang naghihintay na lumaki ito at maging harvestable, ay magtatanim ng mga vegetables at cash crops na pwedeng gamitin ng ating mga kababayan din sa bundok. Apo. Meron po ba kayong data kung gaano karaming pamilya po yung dependent dito po sa poaching po ng mga kahoy sa kabundukan dito, at least sa area po ng Laguna at Quezon? Well, siguro dito na lang muna tayo sa may bandang Kalayaan, Cavinti, Laguna, na sa aming pakikipag-usap sa mga otoridad dyan, sa aming partner na Philippine Army, pati na sa ibang local government officials, mga 70% ng ating mga kababayan, independent pa rin itong sa paghahanap ng kahoy. Kaya ito po ay nakakaalarma. Kailangan natin po talagang bigyan ito ng alternatibong pangkabuhayan. At ginagawa po naman natin ng paraan ang ating pong DNR, ang iba pong mga kasama natin na ibang ahensya ay may iba't iba pong programa na ipinatutupad. At nabanggit nga kanina yung uling at saan tayo magkukuha nito na ang ating mga kababayan ay dependent din naman dito. Meron din po tayo, nagtatanim na tayo ngayon ng tinatawag nating mga plantasyon na kung saan pwedeng kumuha ng panggatong. Ito pong fuel wood plantations. Madali lang naman ito. 2 years ay pwede na nating magamit. At ito, mareregulate po natin, hindi basta-basta kung saan lang kumukuha ng makikita ninyo yung uling dyan, galing sa magagandang kahoy. Ayun po ang nakakaawa, puputulin yung kahoy para gawing uling lang. Hindi po natin papayagan ngayon yan. Opo. Panghuling siguro paalala po para sa ating po mga kababayan na ito nga po bilang epekto ng walang habas sa pagpuputol ng mga kahoy na ganitong nakikita po ninyo, ano po ang inyong paalala, Director Juan, sa kanila? Well, ako po nakikusap dun sa ating mga kababayan, mga maliliit na magsasaka na ginagamit ng mga illegalista, ay kami naman po ay tutulong sa inyo. Ang ating gobyerno ay bukas ang palad para matulungan kayo sa inyong pang-araw na buhay. Maging partner po namin kayo sa greening program sa pagtatanim. May kaunti pong binibigay na pondo dyan para meron magamit habang naghihintay tayo na ma-harvest itong mga punong kahoy na pwede po nating gamitin sa pangmatagalang pagkabuhayan po natin. Apo. Maraming salamat po, Director Reynulfo Juan, DNR Region 4A Executive Director. Maraming salamat po, sir.